Nandito siya. Naririnig ko ang mga yapak ni Gaspar sa labas ng pinto. Bawat bagsak ng sapatos niya ay parang bombang sasabog sa pandinig ko. Sa loob ng maliit at madilim na imbakan, sa likod ng kwarto ko, nakatago ang sikretong sisira sa dangal ko. Si Leandro. Hindi ko malaman kung ano ang mas mabilis ang tibok, ang malakas na kulog sa labas, o ang kaba sa dibdib ko. Basang-basa ako, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa malapot na pawis na namumuo sa noo ko. Tumingin ako sa pinto ng cabinet, doon sa dilim kung saan nararamdaman ko ang presensya ni Leandro. Alam kong natatakot din siya. Alam kong naririnig niya ang bawat hininga ko. Wisteria, mahal, buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka pa. Boses yun ni Gaspar. Mababa, baritono, at puno ng pag-aalala. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad, pero ngayon ay nagdudulot ng matinding kilabot. Paano nangyari ito? Bakit sa dinami-rami ng matutuluyan, sa gitna ng baha? Dito pa sa liblib na resort na ito, napadpad ang asawa ko. Isang malupit na biro ng tadhana. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Inayos ang suot kong pantulog at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pumasok ang lamig ng gabi kasabay ng figura ni Gaspar. Basang-basa ang kanyang jacket. Pagod ang kanyang mga mata, pero nang makita ako ay tila nabunutan siya ng tinik. Salamat sa Diyos at ligtas ka rito, Wisteria. Bungad niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Nag-alala ako ng husto. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo dahil hindi kita matawagan. Nanigas ang buong katawan ko sa yakap niya. Amoy ulan siya, amoy pamilyar, amoy asawa. Pero sa kabilang bahagi ng kwarto, sa likod ng manipis na kahoy ng imbakan, naroon ang pabango ni Leandro na hanggang na ngayon ay nanunuot pa rin sa balat ko. Ang bawat haplos ni Gaspar ay tila isang pasong nagpapaalala sa akin ng kataksilang ginagawa ko. Gaspar, bakit ka narito? Akala ko nasa Maynila ka pa para sa meeting mo. Nauutal kong tanong. Sinisikap kong huwag lumingon sa direksyon ng cabinet. Na-cancel ang meeting dahil sa baha. Gusto kitang isurpresa, pero ako ang nasurpresa ng panahon. Sarado na ang tulay pa uwi, kaya dito muna ako pinatuloy ng manager. Hindi ko akalain na dito ka rin pala nagpasilong mula sa flower farm. Paliwanag niya habang nagtatanggal ng sapatos. Tadhana nga naman, di ba? Parang kailan lang 25 years na tayong magkakilala at hanggang ngayon, sa gitna ng bagyo, tayo pa rin ang magkasama. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mismong kama kung saan ilang oras lang ang nakalilipas ay kausap ko si Leandro tungkol sa mga pangarap naming hindi kailanman magkakatotoo. Kinuha ni Gaspar ang kamay ko at hinalikan ito. Ang init ng labi niya ay tila sumasampal sa akin. Mahal kita, Wisteria. Alam kong naging busy ako nitong mga nakaraang buwan, pero babawi ako. Pagkatapos ng ulan na ito, magsisimula tayo ulit. Bulong niya. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Ang bigat ng kasalanan ko ay tila isang malaking bato na nakapatong sa dibdib ko. Nakikita ko sa mga mata ni Gaspar ang katapatan, habang ako, ang asawa niyang tinitingala ng lahat sa Batangas bilang huwarang babae, ay may itinatagong dumi sa loob mismo ng kwartong ito. Eksaktong sandaling iyon, binalot ng katahimikan ng paligid, maliban sa tunog ng ulan sa bubong. Pero sa loob ng tahimik na kwarto, may isang tunog na bumasag sa lahat. Bzz, bzz, bzz. Isang mahinang panginginig, isang vibration ng cellphone. Galing yun sa loob ng imbakan. Nanlaki ang mga mata ko. Ang cellphone ni Leandro. Malamang ay tumatawag ang nanay niyang si Tina, ang matalik kong kaibigan. Tumigil si Gaspar sa pagsasalita. Unti-unti niyang linuwagan ang hawak sa kamay ko. Lumingon siya sa direksyon ng imbakan. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Ano yun? Tanong niya sa mahinang boses. May tao ba sa loob niyan? Wala. Baka daga lang, Gaspar. O baka hangin lang sa labas? Mabilis kong sagot.
Ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Bzzz, bzzz. Hindi tumigil ang tunog. Mas naging malinaw ito sa gitna ng katahimikan. Tumayo si Gaspar. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng imbakan. Bawat hakbang niya ay parang hatol ng kamatayan sa akin. Parang tunog ng cellphone, Wisteria, at parang may humihinga sa loob. Nakahawak na si Gaspar sa hawakan ng pinto. Sa sandaling hilahin niya iyon, magtatapos ang mundo ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang dangal ko, ang pagsasama namin, lahat ay maglalaho sa isang iglap. Gaspar? Wag! Sigaw ko, pero huli na. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang lakas na hawakan ang braso ni Gaspar at hilahin siya pabalik. Ang kamay ko ay nanginginig at ang boses ko ay halos isang bulong na lang sa gitna ng takot. Gaspar, sandali! Ang, ang phone ko yun! Iniwan ko sa loob kanina kasi may hinanap akong gamit. Sira ang vibrator niyan, kaya ganyan kalakas ang tunog. Mabilis kong pagsisinungaling. Hinarangan ko ang pinto ng imbakan gamit ang sarili kong katawan. Pilit nang umingiti, kahit parang hihimatay na ako sa kaba. Tinitigan ako ni Gaspar ng matagal. Sa dilim ng kwarto, hindi ko mabasa ang iniisip niya. Pero sa huli, bumuntong hininga siya at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Masyado kang nerbiyosa, Wisteria. Baka dahil lang ito sa pagod at sa bagyo. Halika na, mahiga ka na rito. Hayaan mo na ang cellphone na yan. Sabi niya sabay giya sa akin patungo sa kama. Humiga ako sa tabi niya, pero ang isip ko ay naiwan sa likod ng pintong yon. Nararamdaman ko ang bawat segundo ng paghihirap ni Leandro sa loob. Nakukonsensya ako, pero mas nangingibabaw ang takot. Habang nakikinig ako sa malalim na paghinga ni Gaspar, hindi ko mapigilang maglakbay ang isip ko pabalik sa simula. Paano nga ba ako umabot sa puntong ito? 3 buwan na ang nakalilipas. Ang buhay ko ay kasing tuyo ng mga dahon sa gitna ng tag-araw. Ang flower shop ko sa Batangas ang tanging lugar kung saan nararamdaman kong may silbi ako. Doon, ako si Wisteria Alvarado, ang matagumpay na negosyante, ang asawa ng isang tanyag na kontraktor. Pero sa likod ng magandang fakad na yon, may isang babaeng unti-unting namamatay sa gutom sa atensyon. Mahal, may bagong kontrak ako sa Cavite. Baka 2 linggo akong mawawala. Yan ang madalas sabihin ni Gaspar tuwing mag-aalmusal kami. Walang halik, walang kumusta ang tulog mo. Ang tanging pag-ibig na alam niyang ibigay ay ang perang idineposito niya sa bank account ko at ang mga mamahaling gamit na hindi ko naman kailangan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak, pumasok siya. Si Leandro, anak siya ni Tina, ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang batang dati ay nakikita ko lang na naglalaro sa kalsada, ngayon ay isa ng ganap na lalaki. Kagagaling lang niya sa Maynila pagkatapos ng graduation, pero tila may dala siyang lungkot sa kanyang mga mata. Tita Wisteria, sabi ni Mama, tulungan ko raw po muna kayo rito sa shop habang naghahanap ako ng trabaho. Masigla niyang sabi. Ang ngiti niya ay parang sikat ng araw na pumasok sa madilim kong mundo. Noong una, normal lang ang lahat. Tinutulungan niya akong magbuhat ng mga paso, magdilig ng mga halaman, at maghatid ng mga order. Pero habang tumatagal, ang mga simpleng pag-uusap ay naging malalim na samahan. Tita, bakit parang laging malungkot ang mga mata niyo? Ang ganda-ganda niyo, pero parang may kulang. Sabi niya isang gabi, habang naglilinis kami ng shop. Natigilan ako. Sa loob ng 20 taon naming pagsasama ni Gaspar, hindi niya kailanman napansin ang lungkot ko. Para sa kanya, basta may pagkain sa mesa at maayos ang bahay, masaya na ako. Pero itong batang ito, nakikita niya ako. Masyado ka pang bata para intindihin ang nararamdaman ko, Leandro. Sagot ko noon, pilit na umiiwas. Ang puso, walang edad yan, tita. Nakikita ko kung paano kayo tumingin sa malayo tuwing wala si Tito Gaspar. Nararamdaman ko ang pag-iisa niyo. Bulong niya, habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Dapat ay iniwas ko ang kamay ko.
Dapat ay sinampal ko siya at pinalayas. Pero ang haplos niya ay tila isang gamot sa sugat na matagal ko nang iniinda. Ang init ng balat niya ay nagpaalala sa akin na babae pa rin ako. Nabuhay pa rin ang damdamin ko. Simula noon, ang flower shop ay naging santuwaryo namin. Sa likod ng mga naglalakihang halaman, doon kami nagtatapat ng mga sikreto. Siya ang nakikinig sa mga pangarap kong hindi natupad, at ako naman ang naging sandalan niya sa mga kabiguan niya sa buhay. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang aking kaarawan. Nakalimutan ni Gaspar. Wala siyang tawag, walang text. Naroon siya sa isang party sa Manila kasama ang mga business partners niya. Mag-isa akong nakaupo sa veranda, umiiyak habang tinitingnan ng buwan. Biglang bumukas ang gate. Si Leandro, may dalang isang maliit na cupcake na may isang kandila at isang pumpon ng mga ligaw na bulaklak na siya mismo ang pumitas. Happy birthday, Wisteria. Hindi na tita ang tawag niya sa akin. Hindi ka dapat nag-iisa sa espesyal na araw na ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng amoy ng mga bulaklak, doon nangyari ang unang pagkakamali. Isang halik na puno ng pagnanasa at pangungulila. Isang halik na naging mitsa ng isang apoy na alam kong susunog sa aming dalawa. Ngayon, habang nakahiga ako sa tabi ng asawa ko, nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ni Leandro sa kabilang panig ng pader. Ang bawat patak ng ulan ay tila bumubulong sa akin. Pagtaksil, makasalanan, darating din ang araw ng paniningil. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin mapapanatili ang lihim na ito. Lalo na't alam kong ang nanay ni Leandro, ang kaibigan ko, ay nagsisimula ng magtaka. At ang biyenan kong si Doña Severina, ang matalas na mga mata ni Doña ay tila laging nakabantay sa bawat galaw ko. Wisteria, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Gaspar. Ang boses niya ay malapit sa tenga ko. Napatalon ako sa gulat. Wala lang, mahal. Iniisip ko lang yung mga pananim sa shop, baka masira ng ulan. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas. Paghupa ng baha, dadaan tayo roon. Gusto ko ring pasalamatan yung anak ni Tina, si Leandro, di ba? Sabi ni Mama, napakalaki raw ng naitutulong ng batang yun sa'yo. Parang tumigil ang mundo ko. Alam ni Doña Severina? Anong alam niya? Kinaumagahan, tila hinugasan ng ulan ang paligid, pero ang dumi sa konsensya ko ay nanatiling nakadikit. Maaga kaming umalis ni Gaspar sa resort. Hindi ko na nakita si Leandro, pero alam kong nakatakas siya bago pa magliwanag. Iniwan niya ang isang bakanting imbakan at isang pusong puno ng takot. Pag-uwi namin sa mansyon, sinalubong kami ng malamig na titig ni Doña Severina. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa veranda. May hawak na tasa ng tsaa at parang isang agila na naghihintay ng kanyang biktima. Mabuti naman at ligtas kayong nakauwi. Bungad ng biyenan ko. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may talim na hindi ko maipaliwanag. Balisa ka yata, Wisteria? Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos sa resort. Medyo maingay po kasi ang ulan sa bubong Mama. Sagot ko habang iniiwasan ang kanyang mga mata. At nag-alala rin ako sa shop. Ang shop! Si Leandro, ang anak ni Tina, ay nagpunta rito kanina. Sabi ni Doña Severina sabay higop ng tsaa. Basang-basa siya. Sabi niya, galing daw siya sa flower farm mo para i-check ang mga pananim. Napakasipag na bata, hindi ba? Masyadong maalaga sa mga pag-aari mo. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Alam kong may ibig sabihin ang bawat salitang binitawan niya. Ang mga mata ni Doña Severina ay hindi lang nakatingin sa akin. Parang binabasa niya ang bawat kasalanang nakasulat sa kaluluwa ko. Pag-alis ni Gaspar para sa kanyang opisina, dinalaw ako ng matinding pangungulila at panganib. Sa halip na lumayo, ang takot na naranasan ko sa resort ay lalo pang nagtulak sa akin na hanapin ang init ni Leandro. Para kaming mga lasing na hindi alam kung kailan hihinto, kahit alam naming bangin na ang dulo ng nilalakaran namin. Nagkita kami sa likod ng shop noong hapong yon.
Ang amoy ng mga sariwang rosas at basang lupa ay humalo sa amoy ng aming pagtataksil. Wisteria, hindi na ako makahinga sa takot. Bulong ni Leandro habang yakap ako ng mahigpit. Noong narinig ko ang boses ni Tito Gaspar sa labas ng pinto, akala ko katapusan na natin. Dapat na nating itigil ito, Leandro. Habang maaga pa, habang wala pang nakakakita, sabi ko. Pero ang aking mga kamay ay nananatiling nakakapit sa kanyang balikat. Hindi ko kaya. Mas lalo kitang gustong makasama tuwing naiisip ko na mawawala ka. Sagot niya sabay halik sa aking noo. Sa sandaling iyon, narinig namin ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas. Mabilis kaming naghiwalay. Lumabas ako at nakita ko si Maribel, ang aming katulong, na may dalang basket ng mga kagamitan. Nakatingin siya sa amin. Hindi, nakatingin siya sa ayos ng aking buhok at sa namumulang mukha ni Leandro. Maam Wisteria, pinatatawag po kayo ni Doña Severina. May ibibigay daw po siyang regalo sa inyo. Sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Bumalik ako sa mansyon na may mabigat na hakbang. Sa sala, nakatayo si Doña Severina habang hawak ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at bumungad ang isang napakagandang gintong kuwintas na may pendant na krus. Isuot mo ito, Wisteria, utos niya. Nang isinuot niya ito sa leeg ko, naramdaman ko ang lamig ng ginto. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa aking balat at bumulong siya sa aking tenga. Ang krus na ito ay simbolo ng sakripisyo at katapatan. Sana ay huwag mong maligaw ang landas mo dahil ang bawat lihim, gaano man kalalim ibaon, ay laging pinalulutang ng ulan. Nanginig ang buong katawan ko. Alam niya, sigurado akong may alam siya. Tumakbo ako sa taas at pumasok sa aking silid-dasalan. Kinuha ko ang aking lumang Biblia para humingi ng tawad sa Diyos, para gumaan ang loob ko. Pero nang buksan ko ang mga pahina, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ang litrato namin ni Leandro, ang litratong kinuha namin ng palihim sa dalampasigan noong nakaraang buwan na nakasingit sa gitna ng mga banal na salita, ay wala na roon. May kumuha niyon at alam ko kung sino. Hindi maaari. Hinalughog ko na ang buong silid pero wala rito. Nasaan na ang litratong iyon? Halos itapon ko na ang lahat ng gamit sa loob ng aking kwarto. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang bawat pahina ng aking Biblia. Umaasang baka naisipit lang sa ibang parte. Pero wala. Ang litrato namin ni Leandro kung saan magkadikit ang aming mga noo habang nakangiti sa ilalim ng paglubog ng araw ay tila naglaho na parang bula. Pawis na pawis ako kahit naka-aircon ang kwarto. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martilyo sa aking dibdib. Kung nakita yon ni Gaspar, o mas malala, ni Doña Severina, katapusan ko na. Ma'am Wisteria, handa na po ang merienda niyo sa baba. Boses iyon ni Maribel mula sa labas ng pinto. Mabilis kong inayos ang aking sarili. Pinahid ko ang pawis sa aking noo at huminga ng malalim. Susunod na ako, Maribel. Sigaw ko, pilit na pinatitigas ang boses. Pagbaba ko sa dining area, nandoon si Tina, ang nanay ni Leandro. Nakaupo siya kasama si Doña Severina. Parang gumuho ang mundo ko nang makita ko ang matalik kong kaibigan. Paano ko nagagawang harapin siya nang may ngiti habang ang anak niya ay gabi-gabi kong kasama sa mga bawal na sandali? Wisteria, kumusta ka na? Sabi ni Doña Severina. Parang matamlay ka raw nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Tina sabay tayo at yakap sa akin. Ang yakap niya ay puno ng katapatan. Isang bagay na wala na sa akin. Medyo pagod lang sa shop, Tina. Alam mo naman, maraming orders dahil sa mga kasal ngayong buwan. Pagsisinungaling ko. Siya nga pala, nakita mo ba si Leandro? Tanong ni Tina habang kumukuha ng kape. Nitong mga nakaraang gabi, madaling araw na akong umuwi. Sabi niya, tinutulungan ka raw niya sa inventory. Masyado yata siyang nagpapagod, baka nakakaabala na sa'yo. Umiwas ako ng tingin.
Oo. Malaki ang naitutulong niya, Tina. Huwag kang mag-alala, babayaran ko naman siya ng maayos. Hindi na kailangan wisteria. Utang na loob namin sa'yo ang lahat. Mula noong mawala ang asawa ko, ikaw na ang naging sandigan namin. Sabi ni Tina na may luha sa mga mata. Bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Ako ang sandigan nila, pero ako rin ang sisira sa kanila. Ang kabutihan ni Tina ang pinakamabigat na parusa para sa akin. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang inilapag ni Doña Severina ang kanyang tasa. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay tila nakakalusot sa aking kaluluwa. Alam mo, Tina, may nakita akong kakaibang bulaklak sa hardin ni Wisteria kagabi. Simula ni Doña Severina. Isang ligaw na bulaklak na hindi dapat naroroon. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay maganda, iyon pala ang lason na sisira sa buong hardin. Napatigil kami ni Tina. Alam kong ako ang pinariringgan niya. Ano pong ibig ninyong sabihin, Doña Severina? Tanong ni Tina na halatang nagtataka. Wala naman hiya. Sinasabi ko lang na dapat ay maging mapagmatyag tayo sa mga itinatago natin sa dilim. Dahil ang dilim ay walang sikretong hindi pinalalabas sa liwanag. Sagot ng matanda habang nakangiti ng mapait. Pagkatapos ng merienda, nagpaalam na si Tina. Sinamahan ko siya hanggang sa gate. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Doña Severina pala. Huwag mong hintayin na ang kaibigan mo ang makatuklas ng dumi mo, Wisteria. Dahil sa oras na mangyari iyon, wala nang luhang makakahugas sa kasalanan mo. Bulong niya bago siya tumalikod at bumalik sa loob. Gusto kong tumakbo, gusto kong maglaho, pero hindi ko magawa. Nang gabing yon, dumating si Gaspar mula sa opisina. Mukha siyang masaya at may dalang regalo para sa akin. Pero bago pa siya makalapit, may napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng side table ko. Isang bagay na hindi ko dapat naiwan doon sa sobrang taranta ko kanina. Isang maliit na piraso ng punit na papel. Ang bahaging iyon ng litrato. Ang bahagi kung saan malinaw na nakikita ang kamay ni Leandro na nakahawak sa aking baywang. Wisteria, ano ito? Tanong ni Gaspar habang pinupulot ang punit na papel. Sino ang lalaking ito? Iyan ba? Naku, mahal. Basura na yan. Galing yan sa isang lumang brochure ng wedding coordinator na dinala sa shop kahapon. Mabilis kong sabi habang pilit na kinukuha ang piraso ng papel mula sa kanyang kamay. Ginugupit ko ang mga poses ng mga model para maging reference ko sa mga photoshoot ng mga bulaklak ko. Huwag mo nang pansinin yan. Tinitigan ni Gaspar ang punit na papel. Ang kanyang noo ay malalim ang gatla. Tila sinusubukang pagdugtungin ang mga anino sa kanyang isip. Sigurado ka, parang pamilyar kasi ang relong suot ng lalaki. Parang nakita ko na ito kay Gaspar, pagod ka lang sa trabaho? Putol ko sa kanya, bago pa niya mabanggit ang pangalan ni Leandro. Nyakap ko siya ng mahigpit. Itinatago ang aking mukha sa kanyang dibdib para hindi niya makita ang panginginig ng aking mga labi. Halika na, ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Kalimutan mo na ang dumi na yan. Nakalusot ako, pero hanggang kailan? Nang gabing iyon, hindi ako dinalaw ng antok. Alam kong nasa panganib kami. Kailangan kong balaan si Leandro. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa shop. Pero bago pa ako makarating, nakita ko na ang sasakyan ni Doña Severina na nakaparada sa labas. Pagpasok ko, naabutan ko siya at si Leandro na nag-uusap sa loob ng opisina ko. Ang mukha ni Leandro ay maputla, habang si Doña Severina naman ay kampanteng nakaupo sa aking silya. Tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng silid na iyon. Ah, Wisteria, narito ka na pala. Masiglang sabi ni Doña Severina, pero ang kanyang tinig ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Pinupuri ko lang itong si Leandro. Sabi ko sa kanya, napakagaling niyang mag-alaga ng mga bulaklak mo. Masyado siyang pursigido. Tumingin sa akin si Leandro. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng saklolo. Titita Wisteria,
Kukuha lang po ako ng tubig sa labas, sabi niya at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan kami ni Doña Severina. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kuwintas na krus na ibinigay niya sa akin noong isang araw. Wisteria, alam mo ba kung bakit ang ulan ay nagdadala ng baha? Tanong niya habang mataman akong tinititigan. Dahil kapag puno na ang langit ng bigat, kailangan nitong bumuhos. At kapag bumuhos ito, lahat ng nakatago sa ilalim ng lupa ay lumilitaw. Ang mga basura, ang mga patay na hayop, at ang mga lihim. Mama, hindi ko po kayo maintindihan. Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang dangal sa aking boses. Maiintindihan mo rin ako, Hija. Sa katunayan, nag-imbita ako ng isang maliit na salusalo bukas ng gabi sa mansyon. Isang celebration para sa tagumpay ng kumpanya ni Gaspar. Inimbitahan ko rin si Tina at si Leandro. Gusto kong nandoon ang lahat ng mahalaga sa pamilyang ito. Isang bitag. Alam kong isang bitag ang hapunang yon. Gusto niyang makita kung paano kami magkakamali ni Leandro sa harap ni Gaspar at Tina. Nang makaalis si Doña Severina, mabilis kong hinatak si Leandro sa madilim na sulok ng warehouse ng mga bulaklak. Leandro, kailangan nating tumigil. Alam na ni Doña Severina, nararamdaman ko ito. Kapag hindi tayo huminto, masisira tayong lahat. Bulong ko, ang boses ko ay puno ng desperasyon. Hindi ko kayang mawala ka, Wisteria. Mahal kita. Bahala na ang lahat. Itatanan kita kung kailangan. Sagot niya, sabay haplos sa aking muka. Sa gitna ng takot, ang kanyang mga salita ay tila isang matamis na sumpa. Muli kaming nagpadaig sa tukso. Sa gitna ng mga basket ng bulaklak, sa dilim na puno ng halimuyak ng rosas, nakalimutan namin ang panganib. Ang bawat halik niya ay tila isang lunas sa aking takot. Kahit alam kong lason din ito. Pero sa gitna ng aming paglalambingan, may narinig kaming tunog mula sa itaas ng rack ng mga paso. Isang mahinang kaluskos. Tumingala ako at nakita ko ang isang maliit na lens ng kamera na nakasilip mula sa isang butas sa dingding. May kumuha ng litrato sa amin. Hindi lang isang punit na papel ang hawak nila ngayon. Hawak na nila ang buong katotohanan. Ang hapunan sa mansyon noong gabing iyon ay parang isang pagtitipon ng mga anino. Kahit na nakasindi ang lahat ng mga chandelier at puno ng masasarap na pagkain ng mesa, nararamdaman ko ang lamig na nagmumula sa bawat sulok ng silid. Nakasuot ako ng isang asul na dress, ang paborito ni Gaspar. Pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay suot ko ang aking sariling saplot para sa aking libing. Isang toast para sa tagumpay ng kumpanya ni Gaspar at para sa katapatan ng pamilyang ito. Masayang anunsyo ni Doña Severina habang itinataas ang kanyang baso ng wine. Salamat, Mama. Nakangiting sagot ni Gaspar. Inakbayan niya ako at hinalikan sa pisngi. Hindi ko mararating ang lahat ng ito kung wala si Wisteria sa tabi ko. Siya ang aking lakas at ang aking anghel. Ang mga salitang yon ay parang mga tinik na bumaon sa lalamunan ko. Hindi ako makalunok. Tumingin ako sa kabilang dako ng mesa. Naroon si Tina na masayang kumakain at sa tabi niya, si Leandro. Hindi makatingin ng diretso si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kubyertos. Alam kong tulad ko, nararamdaman niya ang matalas na titig ni Doña Severina na palipat-lipat sa aming dalawa. Leandro, iho, tawag ni Doña Severina. Balita ko ay balak mo nang bumalik sa Maynila sa susunod na linggo. Sabi ni Tina, may mga job offers ka na raw doon. Napaangat ng tingin si Leandro, bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Opo, Doña Severina. Pero tinitingnan ko pa po kung kailangan pa ako ni Tita Wisteria sa shop. Naku, Leandro, huwag mong alalahanin si Wisteria. Singit ni Gaspar habang tumatawa. Kayang-kaya na niya iyon. Mas mabuting asikasuhin mo ang career mo. Sayang naman ang pinag-aralan mo kung mabubulok ka lang sa probinsya, di ba? Tama si Gaspar. Dagdag ni Doña Severina, ang kanyang boses ay tila isang babala. Minsan,
Ang mga bagay na pilit nating pinanghahawakan ay hindi naman talaga para sa atin. Mas mabuting bitawan ang hindi sa'yo bago ka pa masunog. Habang nagpapatuloy ang hapunan, naramdaman ko ang isang dahan-dahang haplos sa aking paa sa ilalim ng mesa. Si Leandro. Isang desperadong paghawak, isang tahimik na paghingi ng tawad, o baka isang huling paalam. Nanigas ako. Sa tapat ko ay ang asawa ko, sa tabi ko ay ang nanay ni Leandro, at sa ilalim ng mesa ay ang aking kasalanan. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis, natatakot na baka marinig nila ang ingay nito. Wisteria? Bakit namumutla ka? Tanong ni Tina, bakas ang pag-aalala. Ayos ka lang ba, Mare? Aayos lang, Tina. Medyo mainit lang siguro ang sabaw. Sagot ko habang pilit na inaalis ang paa ko mula sa pagkakahawak ni Leandro. Eksaktong sandaling iyon, tumayo si Doña Severina. Bago tayo mag-dessert, mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Isang munting alaala para sa ating lahat. Kinuha niya ang isang kulay brown na envelope mula sa kanyang bag. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Iyon na ba ang litrato? Iyon na ba ang katibayan na kinuha sa shop kahapon? Ano yan, Mama? Tanong ni Gaspar, halatang interesado. Mga litrato ito ng pamilya Gaspar, mga alaala na dapat nating pakaingatan. Sabi ng matanda, habang dahan-dahang binubuksan ang envelope. Tumingin sa akin si Leandro. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Parang gusto ko nang tumayo at tumakbo palabas, pero ang aking mga binti ay tila nakabaon sa semento. Inilabas ni Doña Severina ang unang litrato. Isang lumang litrato namin ni Gaspar noong bago pa lang kaming kasal. Pagkatapos ay isa pa, litrato ni Tina at ng yumaong asawa nito. Pero alam kong may iba pa sa loob ng envelope na yon. At heto ang huli, sabi ni Doña Severina habang inilalapag ang isang litrato sa gitna ng mesa. Isang napakagandang anggulo. Kitang-kita ang emosyon. Yumuko si Gaspar para tingnan ang litrato. Nanlabo ang paningin ko. Handa na akong tanggapin ang galit niya, ang sampal, ang lahat. Mama, ano ito? Tanong ni Gaspar. Ang boses niya ay naging seryoso. Tumingin ako sa litrato. Hindi iyon ang litrato namin ni Leandro sa warehouse. Iyon ay isang litrato ko habang natutulog sa shop at sa background ay ang anino ng isang lalaki na malinaw na si Leandro pero hindi makikita ang kanyang mukha. Tila isang multo na nagbabantay. Ito ang sinasabi ko, Gaspar. Sabi ni Doña Severina habang nakatitig sa akin. May mga anino sa buhay ni Wisteria na hindi mo nakikita dahil masyado kang busy. Siguro ay oras na para imulat mo ang mga mata mo. Sino ang lalaking ito, Wisteria? Tanong ni Gaspar. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bakit siya nasa loob ng opisina mo habang natutulog ka? Bago pa ako makasagot, biglang tumayo si Leandro. Ako po yan, Tito Gaspar. Ako po yan, Tito Gaspar. Ang boses ni Leandro ay nanginig, pero puno ng determinasyon. Nagtatrabaho po ako noon. Inabot na po ako ng gabi sa pag-aayos ng mga inventory, kaya hindi ko napansin na nakatulog na si Tita Wisteria. Binabantayan ko lang po siya habang hinihintay ko kayong dumating o ang sundo niya. Tumahimik ang buong hapag. Tinitigan ni Gaspar ang litrato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro. Ang katahimikan ni Gaspar ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Binabantayan o tinititigan? Tanong ni Gaspar sa malamig na boses. Leandro, anak ka ng matalik na kaibigan ng asawa ko? Pinagkatiwalaan ka namin. Pero bakit ang bigat ng pakiramdam ko sa bawat salitang binibitawan mo? Gaspar, tama na yan. Baka masyado lang tayong nag-iisip ng malalim. Singit ni Tina. Ang boses niya ay halatang kinakabahan na rin. Hinawakan niya ang braso ng anak. Leandro, maupo ka na, pero hindi natapos doon. Ngumiti si Doña Severina, isang ngiting tagumpay. Dahan-dahan niyang inilabas ang pangalawang envelope mula sa ilalim ng kanyang silya. Kung ang litratong yan ay hindi sapat para imulat ang mga mata mo, Gaspar,
Marahil ito ay sapat na, sabi ng matanda. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga litrato sa gitna ng mesa. Kumalat ang mga ito sa ibabaw ng pagkain. Litrato namin ni Leandro sa resort sa gitna ng baha. Litrato namin sa likod ng shop kung saan malinaw na makikita ang aming paghahalikan. At ang pinakamasakit, ang litrato namin sa dalampasigan, ang litratong nawala sa loob ng aking Biblia. Parang tumigil ang paghinga ko. Ang bawat litrato ay tila isang hatol ng kamatayan. Narinig ko ang mahinang impit na tili ni Tina. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang nanunuyot ang kanyang mga mata sa luha. Wisteria, Leandro, hindi ito totoo. Hindi makapagsalita si Leandro. Nakayuko lang siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang tumayo si Gaspar. Kinuha niya ang isa sa mga litrato, iyong sa resort. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sigaw, walang pandarahas. Ang nakita ko lang ay ang pagkabasag ng kanyang kaluluwa. Wisteria, mahina niyang tawag. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong buksan ang pinto ng imbakan noong gabing iyon? Ito ba ang dahilan kung bakit laging malamig ang pakikitungo mo sa akin? Gaspar, patawarin mo ako. Mahal, magpapaliwanag ako. Hikbi ko, habang ang mga luha ko ay pumatak na sa aking pisngi. Hindi ko kailangan ng paliwanag, Wisteria. Ang mga litratong ito ay higit pa sa sapat. Sabi ni Gaspar. Inilapag niya ang litrato at huminga ng malalim. Ang boses niya ay basag na. Gusto ko lang malaman ng isang bagay. Ganun ka ba kaming nag-iisa? Nagkulang ba ako ng sobra para ipagpalit mo ang dangal mo sa isang batang halos anak mo na? Hindi ako makasagot. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Wisteria, paano mo nagawa ito sa akin? Sigaw ni Tina. Ang galit ay tuluyan ng bumuhos. Kaibigan kita. Itinuring kitang kapatid. Pero ang anak ko pa ang sinira mo. Ma, wag po si Wisteria ang sisihin niyo. Ako ang may kasalanan. Ako ang lumapit sa kanya. Sigaw ni Leandro. Pilit na ipinagtatanggol ako sa gitna ng kahihiyan. Tumahimik ka, Leandro. Sampalang itinugon ni Tina sa kanyang anak. Sinira mo ang buhay mo. Sinira mo ang pamilyang ito. Tumalikod si Gaspar. Hindi niya kami tiningnan. Umalis na kayo. Tina, dalhin mo na ang anak mo. Wisteria, pumasok ka sa kwarto mo. Ayaw kitang makita sa harap ko sa mga sandaling ito. Ang gabi na dapat ay puno ng selebrasyon ay naging gabi ng pagluluksa. Habang paalis si Tina at Leandro, nakita ko ang huling sulyap ni Leandro sa akin. Isang sulyap na puno ng sakit, pagsisisi, at pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mabubuhay. Naiwan ako sa gitna ng sala, mag-isa sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Doña Severina. Sabi ko sa iyo, Wisteria, bulong ng biyenan ko habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang mga gamit. Ang ulan ay laging nagpapalutang ng dumi. Ngayon, kailangan mong languyin ang sarili mong baha. Ang sumunod na mga buwan ay parang isang mahabang panaginip na puno ng ulan. Ang ingay ng tsismis sa bayan ng Batangas ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Sa bawat kanto, ang pangalan ko ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Ang huwarang asawa ay naging babaeng walang dangal. Hindi ako pinalayas ni Gaspar. Mas masakit ang ginawa niya. Hinayaan niya akong manatili sa mansyon, pero itinuring akong parang hangin. Wala kaming imikan. Ang bawat hapunan ay puno ng nakabibinging katahimikan. Isang gabi, nakita ko si Gaspar na nakaupo sa veranda. Hawak ang isang baso ng alak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Gaspar, aalis na ako bukas, bulong ko. Ibinigay ko na kay Maribel ang mga susi ng shop. Hindi ko na kayang manatili rito. Tumingin sa akin si Gaspar. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Tanging pagod na lang ang natira. Sana ay nahanap mo ang hinahanap mo sa kanya, Wisteria. Sana ay naging sapat ang sandaling kaligayahan para sa pagkawasak ng lahat ng binuo natin. Patawad, Gaspar.
Hindi sapat ang salitang patawad, pero iyon lang ang mayroon ako. Sagot ko habang umaagos ang mga luha. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad, pero ayaw na kitang kapuotan. Masyadong mabigat dalhin. Huling sabi niya bago siya tumalikod. Umalis ako sa Batangas nang walang dalang anuman, kundi ang aking mga damit at ang mabigat na alaala ng aking mga pagkakamali. Si Leandro? Hindi na kami nag-usap. Nabalitaan ko na lamang mula sa malayo na lumuwas siya ng Maynila at kalaunan ay nagtrabaho sa ibang bansa. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa aming bayan, pati na rin sa akin. Ang aming dakilang pag-ibig ay hindi nakayanan ng bigat ng katotohanan. Lumipas ang 10 taon, napadpad ako sa isang maliit na bayan sa Laguna. Doon, nagbukas ako ng isang maliit na garden cafe. Tahimik ang buhay ko. Wala nang mga mamahaling alahas, wala nang mansyon. Pero sa unang pagkakataon, natututunan kong mabuhay ng mag-isa at harapin ang sarili ko sa salamin ng walang itinatago. Isang linggo ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa loob ng isang maliit na simbahan, may pumasok na isang lalaki. Matangkad, pormalang suot, at may bakas na ng katandaan sa kanyang mukha. Tumigil ang mundo ko. Si Leandro. Hindi na siya ang batang lito at puno ng pagnanasa. Isa na siyang ganap na lalaki, may dalang awtoridad at kapanatagan. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang yakap, walang halik, walang drama. Wisteria, tawag niya. Ang boses niya ay malalim na at puno ng respeto. Leandro, kumusta ka? Tanong ko. Maayos na. May sarili na akong pamilya sa abroad. Narito lang ako para bisitahin ang puntod ni Mama. Sagot niya. Pumanaw na pala si Tina, 2 taon na ang nakalilipas. Ang sakit ay muling kumurot sa puso ko nang maisip ko na hindi ko man lang siya nahingi ng tawad sa huling pagkakataon. Naglakad kami ng dahan-dahan palabas ng simbahan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa aming mga mukha. Naisip ko tayo madalas noong unang mga taon ko sa malayo. Sabi ni Leandro habang nakatingin sa malayo. Ang akala ko noon, ang pag-ibig natin ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na ang pag-ibig na walang pundasyon ng katapatan at respeto ay parang bahay na gawa sa buhangin. Isang malakas na ulan lang, guguho at guguho. Ngumiti ako ng mapait. Tama ka. Akala natin ay malaya tayo dahil sa nararamdaman natin. Pero ang totoo, naging bilanggo tayo ng sarili nating pagnanasa. Salamat, Wisteria, sabi niya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Salamat sa leksyon at patawad sa lahat. Pinanood ko siyang umalis hanggang sa maglaho ang kanyang sasakyan sa kanto. Wala nang sakit. Wala nang pagnanais na ibalik ang nakaraan. Ang natira na lang ay ang malalim na pag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi sapat na dahilan para manakit ng kapwa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa forbidden fruit na ninakaw sa gitna ng dilim. Matatagpuan ito sa pagtanggap sa mga kahihinatnan ng ating mga desisyon at sa lakas ng loob na magsimula muli ng may malinis na budhi. Ang ulan ay tumigil na rin sa wakas. At sa ilalim ng bagong langit, natututunan ko na ang bawat pagkakamali ay isang binhi ng karunungan. Kung handa kang diligan ito ng pagsisisi at patubuin sa ilalim ng liwanag ng katotohanan.